Jennifer na papunta sa paaralan sakay ng isang taxi. Ito ang kanyang unang araw at siya ay parehong nasasabik at kinakabahan dito. Pagdating niya sa lugar, umuulan ng malakas at mukhang malungkot at walang laman ang malaking paaralan. Sinubukan ni Jennifer na tanungin ang ilang estudyante ng direksyon papunta sa staff room ngunit walang pumapansin sa kanya. Pagkatapos, naglibot-libot siya sa paaralan hanggang sa makilala niya ang isang estudyante na nagngangalang Don Don na naglalaro ng basketball mag-isa. Nagpakilala si Jennifer bilang isang substitute teacher habang ipinaliwanag ni Don Don na oras ng tanghalian kaya nasa labas ang lahat. Dinala siya nito sa staff room at umalis. Sa loob ng staff room, nakilala ni Jennifer si Miss Kong, ang student officer ng paaralan. Habang nag-uusap ang dalawa, dumating ang principal si Miss Wang at itinalaga si Jennifer bilang substitute teacher para sa isang klase sa hapon. Ibinunyag nito na ang history teacher ay nasa maternity leave at mawawala ng ilang buwan. Malugod na tinanggap ni Jennifer ang afternoon slot dahil gusto niyang makalimos sa kanyang kamakailang breakup. Umalis siya pagkatapos makumpirma na magsisimula siya sa susunod na araw. Kinabukasan, nang pumasok si Jennifer sa paaralan, nakita niyang walang laman ang staff room. Sa halip, nakakita siya ng note sa mesa ni Miss Kong na nagsasabi na siya ay inassign sa class 4E. Nabanggit din dito na ang mga estudyante ng klase na iyon ay medyo pilyo at binabalaan siya na mag-ingat. Gayunpaman, si Jennifer ay napaka-motivated na hindi niya inaalala ang makakuha ng anumang uri ng mga mag-aaral. Hindi nagtagal ay nagtungo siya sa itaas upang hanapin ang class 4E. Ngunit kakaiba, wala ito kahit saan. Ang weird ay wala pa ring estudyante sa paaralan kahit hindi pa lunchtime. Sa sandaling iyon, nadatnan niya ang parehong babae mula kanina, si Don Don, at muling humingi ng tulong. Si Don Don na nagkataong nag-aaral sa parehong klase ay sinama ang kanilang bagong guro. Pagdating nila sa 4E, napansin ni Jennifer na mas mukhang palengke ang klase kaysa sa isang classroom. May mga estudyanteng nag-aaway, may mga nagsusulat sa pisara habang iba naman ay nagsusungit lang. Hindi pinapansin ng lahat ng ito, ipinakilala niya ang kanyang sarili at nagsimula magsalita tungkol sa kahalagahan ng kasaysayan. Ngunit hindi siya pinapansin ng lahat. Interesado lang sila magdaldalan at magsaya. Napagtanto ni Jennifer na tama si Miss Kong tungkol sa klase at nagpa siyang baguhin ng kaunti ang kanyang diskarte sa pagtuturo. Nangako siya magdadala ng mga makasaysayang pelikula sa susunod na araw upang lahat ay matuto sa masayang paraan. Ngunit gayunpaman, walang sino man maliban kay Don Don ang pumapansin sa kanyang sinasabi. Ang masama pa nito, may mga mayayabang na lalaki pa na nagbibigay ng mapang-abusong komento sa kanya. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatiling kalmado si Jennifer at nagpatuloy sa klase. Inahapunan, habang naglalakad si Jennifer sa pamilihan, natuklasan niya na ang ilan sa kanyang mga estudyante ay sangkot sa prostitusyon. Sinasama pa nila si Don Don na mukhang natatako sa unang pagkakataon. Pinumpronta sila ni Jennifer sa harap ng kanilang mga customer dahilan para tumakbo silang lahat. Nahuli niya ang isang nagngangalang Carol at binigyan niya ito ng isang seryosong pangangaral. Ngunit ang nakakagulat, sa halip na mag-sorry, sinabihan siya ni Carol na huwag makialam sa problema ng iba. Nang malapit nang umuwi si Jennifer, ang kanyang dating kasintahan si Chung ay naghihintay sa kanya. Nakikiusap ito sa kanya na bigyan siya ng pagkakataon, ngunit tumugon siya na binigyan niya na ito ng marami pagkakataon sa nakalipas na 3 taon upang maging maayos ang lahat. Gayunpaman, ang matigas na ulong lalaki ay patuloy na nagpupumilit at lumuhod pa para kumbisin siya na nagdulot ng kaguluhan sa lugar. Sa kabutihang palad, bago pa ito lumaki, ang ama ni Jennifer, si Abraham, ay dumating doon at hinila ang kanyang anak na babae. Bago siya umalis, binalaan din niya si Chung na tatawag siya ng pulis kapag lumapit itong muli sa kanyang anak. Pagkarating sa bahay, ibinahagi ni Jennifer ang insidente sa kanyang ina, si Zen, at naiyak. Lumalabas na si Chung ay madalas na naglalasing at sinasaktan siya. Nagpatuloy ito ng ilang taon at ito rin ang dahilan kung bakit hindi makapagtrabaho si Jennifer. Inakalma ni Zen ang kanyang anak sa pagsasabing dapat niyang kalimutan ng nakaraan at gumawa ng bagong simula. Ang bagong trabaho sa paaralan ay ang perpektong pagkakataon para dito. Sa sandaling iyon, pumasok si Abraham sa kwarto at sinabi kay Jennifer na hindi siya dapat maging malambot ang puso kapag nakasalubong muli si Chung. Kinabukasan sa paaralan, sinubukan ni Jennifer na kontrolin ang klase, ngunit muli siya ay nabigo dito. Nag-aalala rin siya kay Don Don na absent sa klase. Nang matapos ang klase, tinanong niya si Carol tungkol kay Don Don, ngunit ang mga kaibigan nitong lalaki ay humarang at binantaan si Jennifer na tumahimik tungkol sa nangyari kagabi at itigil ang pagiging usisera. Maya-maya, nakita ni Jennifer si Don Don na pumasok sa banyo at sinundan ito. Nakakapagtaka, walang laman ang lahat ng restroom stalls. Tila ang batang babae ay nawala na parang bula. Hindi pinapansin ito, sinubukan ni Jennifer na lumabas ngunit nakita niya nakalak ang pinto. Sa takot, sumigaw siya para humingi ng tulong ngunit walang nakakarinig sa kanya. Biglang nagsimulang maganap ang mga kakaibang paranormal na bagay. Ang mga stalls ng banyo ay nagbubukas-sara, bumulusok ang tubig mula sa mga gripo, lumipad ang blade ng electric fan at nabasag ang mga salamin at halos tamaan siya.
Habang takot na takot si Jennifer at hindi makapaniwala, nagsimulang tumulo ang dugo mula sa kisame na nagpapakita ng kakaibang hugis. Lumipas ang ilang oras at nang hindi umuwi si Jennifer, ipinaalam ito na nag-aalalang si Abraham sa mga pulis. Agad nilang na-trace ang kanyang cellphone at nalaman na nasa lupa ito ng paaralan. Hinanap ng mga pulis at ni Abraham ang bawat sulok ng lugar at kalaunan ay natagpuan siya sa sulok ng banyo na natulala sa takot. Habang binubuksan nila ang mga ilaw, napagtanto ni Jennifer na mukhang normal na ang lahat. Nagsimula siya magpanik at gusto nang umuwi. Kinaumagahan, habang nagpapahinga si Jennifer sa kwarto, naniniwala ang kanya nag-aalalang mga magulang na dumaranas siya ng emosyonal na krisis at iminumungkahi magpahinga muna siya sa trabaho. Makalipas lang mga ilang minuto, nakatanggap si Jennifer ng tawag mula kay Miss Kong na humiling sa kanya na bumalik sa trabaho mula sa susunod na araw dahil walang magtuturo sa mga estudyante. Sa una ay nagdadalawang isip si Jennifer, ngunit dahil wala naman siyang masyadong gagawin, pumayag siya. Sa susunod na eksena sa paaralan, si Jennifer ay nakikipag-usap kay Miss Kong sa oras ng lunch break. Nagtatanong siya kung bakit masyadong pilyo ang mga estudyante ng 4E. Pagkarinig nito, biglang namutla si Miss Kong. Binunyag nito na walang ganoong klase sa paaralan at si Jennifer ay naka-assign sa ibang klase. Kaya nang inaasahan, hindi naniniwala si Jennifer dahil nakakasalumuhan niya ang mga estudyante at kilalang kilala ang mga ito. Upang patunayan ang kanyang mga sinasabi, dinala niya si Miss Kong sa klase, ngunit nagulat siya nang makitang abandonado ito. Ito ay tila isang storeroom kaysa isang silid-aralan. Ang tanawin ay nagpapanik kay Jennifer at saktong dumating ang principal na si Miss Wang at ibinunyag ang lahat. 20 taon na ang nakalilipas, mayroong isang klase na 4E sa paaralan na may maraming mga mag-aaral. Isang partikular na estudyante ay palaging binubuli at pinapahirapan ng iba. Sawa na sa lahat, isang araw, nagdala ang estudyante ng gasolina sa classroom at sinunog ang buong lugar na kumitil sa buhay ng 14 na tao. Kabilang sa kanila ang 2 guro na desperadong sinubukang iligtas ang mga mag-aaral ngunit hindi nila nagawa. Dahil sa insidente, nagkaroon ng masamang reputasyon ng paaralan kaya naman tuluyang nakansela ang Class 4E. Matapos marinig ang kwento, naiwan pa rin si Jennifer sa pagkabigla dahil hindi niya maintindihan kung paano niya nakikita ang mga estudyante. Para pakalmahin siya, inatasan siya ng principal ng bagong klase, 2A, na tila may pinakamahuhusay na estudyante sa paaralan. Nang malaman ni Jennifer na ang klase ay sinasagawa lamang sa umaga, pumayag siyang kunin ito. Habang pauwi, hinarang na naman si Jennifer ni Jung. Palagi siya nitong pinipilit na bigyan siya ng pagkakataon ngunit muli hindi niya ito pinapansin. Bigla niya nakita si Dondo na may mga pasa sa mukha. Ngunit bago pa siya makapagtanong ng anuman, binalaan siya ng natatakot na dalaga na huwag nang bumalik sa paaralan at tumakbo. Pag-uwi ni Jennifer, nadatnan niya ang kanyang mga magulang kasama ang ilang parokyano na nananalangin para sa kanya. Kinabukasan, binaliwala ni Jennifer ang lahat ng babala at nagtungo sa paaralan. Pagpasok niya sa bagong klase, 2A, laking gulat niya nang makita niya ang parehong mga estudyante mula sa 4E. Sa takot, sinubukan niyang tumakas, ngunit may ilang batang lalaki na humarang sa pinto at giginiit na magturo siya. Ipinagpalagay ni Jennifer na imahinasyon lang niya ang lahat at nagpatuloy siya magsulat sa pisara. Ngunit biglang naging multo ang ilang estudyante. Ang isa sa kanila ay naglabas ng mahabang hiwa-hiwalay na dila habang ang ilan ay lumilipad at lumalapit sa kanya. Ngunit sa sandaling lumingon si Jennifer, lahat ay bumalik sa normal. Sa sandaling iyon, nakita ni Jennifer si Don Don na sumenya sa kanya na umalis kaya binuksan niya ang pinto at lumabas ng paaralan ng mabilis. Nang gabing iyon, bago siya umuwi, muli niya nakita si Don Don na nakiusap sa kanya na huwag nang bumalik sa paaralan. Nang tanungin ni Jennifer kung bakit, ibinunyag nito na sinusubukan siyang patayin ng ibang mga estudyante. Matapos itong sabihin, agad itong umalis. Ilang hakbang pa, nakita ni Jennifer si Joe na naghihintay sa kanya at sinubukang huwag itong pansinin. Subalit, pinigilan siya nito at pinakita sa kanya ang isang recording kung saan nakikipag-usap siya sa hangin. Multo din pala si Don Don. Habang natatakot si Jennifer, nag-alala si Chong sa kanya at sinama siya upang makilala ang isang exorcist na tinatawag na Master. Sinabi nito kay Jennifer na ang paaralan ay pinagbumultuhan at binigyan siya ng isang mahiwagang patalim na pwedeng gamitin laban sa mga espiritu. Nang makauwi si Jennifer, nalaman niyang nasa labas ang kanyang mga magulang. Nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula sa isa sa mga nagbumultong estudyante at sinabi na wala siyang matatakbuhan. Nataranta si Jennifer at ibinaba ang telepono, ngunit maya-maya tumunog ang kanyang mobile phone. Ang espiritu sa kabilang panig ay nagsasabi sa kanya na tanggapin ang anumang mangyayari sa kanya. Biglang nagloko ang mga ilaw at may mga kakaibang ingay at nilalang na lumitaw mula sa kanyang telepono. Dahil sa pagkataranta, inilabas niya ang mahiwagang patalim at sinaksak ang kanyang telepono dahilan upang matigil ang lahat. Inaumagahan, nakatanggap si Jennifer ng tawag mula sa kanyang ina, si Zen, sa telepono ng kapitbahay dahil sira ang sa kanya. Binanggit ni Zen na nakarating na ito sa kanyang paaralan ayon sa utos ng kanyang anak at ngayon may kasama itong 2 estudyante mula sa Class 4E.
Ang isa sa kanila ay si Carol na kinuha ang telepono at hiniling kay Jennifer na iligtas ang kanyang ina ng mabilis. Walang pag-aaksaya ng oras, si Jennifer ay nagmadaling pumunta sa paaralan at nakita ang espiritu ng mga estudyante. Iniligay nila si Zen sa gilid ng pintana handang itulak ito pababa. Tinanong ni Carol si Jennifer kung gusto niyang iligtas ang kanyang ina o ang sarili niya. Sumagot si Jennifer ng pareho at inilabas ang mahiwagang patalim na naglalabas ng liwanag, sapat upang pansamantalang mabulag ang mga espiritu. Nakakalungkot, tinulak ng isa sa kanila si Zen mula sa bintana at agad itong namatay. Nang makita ni Jennifer ang walang buhay na katawan ng kanyang ina, siya ay naggalit at nagsimulang saksakin ng mga espiritu ng isa-isa gamit ang patalim. Isang estudyanteng mukhang normal ang nakiusap kay Jennifer na huwag siyang patayin ngunit sinaksak niya pa rin ito. Maya-maya, dumating ang mga pulis at tinuli si Jennifer na mukhang baliw na ngayon. Dumating din ang kanyang mga magulang na naguguluhan na nagpapakita na si Zen ay buhay pa. Hindi na pala siya pumasok sa paaralan. Habang nagmamasid si Jennifer sa gulat, ipinaliwanag ng punong pulis na brutal niyang pinatay ang 14 na estudyante mula sa 4E classroom. Maya-maya lang, may dumating na lalaki sa lugar na sinasabing siya ang principal. Iginiit ni Jennifer na nagsisinungaling ang lalaki dahil ang principal ay si Miss Wang. Tinanggap siya nito noong isang linggo at binunyag ang tungkol sa insidenteng naganap 20 taon na ang nakararaan. Nang marinig ito, ang aktual na prinsipal ng paaralan ay nagsabi sa mga pulis tungkol sa insidente na nangyari 20 taon na ang nakakaraan. Binanggit niya na dahil ang lahat ay natakot sa kwento, ang paaralan ay kailangang itago ang mga larawan ng alaala ng 14 na tao na nasawi sa sunog. Pagkatapos ay inurong niya ang isang aparador at binuksan ang mga larawan na nagpapakita ng mga estudyante at ng 2 guro. Ang mga guro ay pinakita na walang iba kundi ang principal na si Wang at Miss Kong. Bukod dito, nabunyag na pinatay ni Jennifer ang mga estudyante gamit ang isang screwdriver na inakala niyang isang mahiwagang patalim. Ang parehong screwdriver na ginamit ng ex niya si Chong para gawin ang isang hindi kapanipaniwalang bagay noong nakaraang araw. Nangangahulugan ito na hindi niya nakita ang totoong Chong ngunit ang kanyang espiritu lamang. Nang marinig ang lahat ng ito, nagsimulang tumawa si Jennifer na parang baliw kaya tuluyan siyang dinampot ng mga pulis. Natapos ang pelikula nang makita niya si Don Don sa labas na nagdidribble ng kanyang basketball. Subalit, ito pala ay ulo ni Chong.